Isang magandang hapon po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Narito tayo ngayon sa virtual year-end presser ng Department of Social Welfare and Development. Sa hapong pong ito, makakasama natin si DSWD Secretary Rolly Bautista upang iulat ang mga naipatupad at naisagawa ng DSWD sa taong 2020. Magandang hapon po sa inyo, Sec. Rolly. Magandang hapon sa iyo, Director Irene, at sa ating mga taga-subaybay. Pahintulutan po ninyo akong ibalita sa inyo ang mga naging accomplishment ng aming departamento para sa taong 2020. Bagamat maraming naging hamon ngayong taon, ay naging matapat, masigasig, at may malasakit na ginampanan ng DSWD ang paghahatid ng mga serbisyo para sa mga vulnerableng sektor. Salamat po, Sec. Rolly. Ngayong taon ay naging abala ang ahensya sa pagpapatupad ng Social Amelioration Program at ng Bayanihan 2 Emergency Subsidy. Sec. Rolly, ano po ang kabuang ulat dito? Isa sa pinakamalaking pagsubok na naranasan natin ngayong taon ay ang COVID-19 pandemic. Upang alalayan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng pagpapatupad ng mga community quarantine measures, ang ating pamahalaan ay nagpatupad ng mga social amelioration measures. Ayon na rin sa probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1. Ang DSWD ay namahagi ng Emergency Cash Subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP. Ang SAP ay isang programa na nagbibigay ng ayuda na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 8,000 pesos sa mga kwalipikadong pamilya sa buong bansa na may mahabang kita at kabilang sa informal na sektor. Ibinahagi ito ng 2 tranches. Para sa unang bugso ng SAP, higit 99 bilyong piso ang naipamahagi sa higit 17 milyon na kwalipikadong benepisyaryo. Karagdagang dito ay higit 86.5 bilyong piso naman ang naipamahagi sa higit 14.4 milyon na pamilyang benepisyaryo ng ikalawang bugso ng SAP batay sa datos ngayong ika-28 ng Disyembre. Samantala, sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2, ang ahensya ay naatasan na magpatupad ng mga programa na tutugon sa mga pangangailangan ng mga lubos na apektado ng pandemya. Isa na rito ay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Bayanihan 2 Emergency Subsidy na kasalukuyang ibinabahagi ng ahensya sa mga lugar na may granular lockdown at sa mga low-income non-for-peace beneficiaries. Namahagi din tayo ng Livelihood Assistance Grants o LAG bilang bahagi ng recovery efforts ng DSWD para sa mga pamilyang apektado ng krisis na dala ng COVID-19. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa inyo pong ibinalita hinggil sa Social Amelioration Program at sa bayan. Maliban po sa SAP at sa ayuda sa ilalim nga po ng Bayanihan 2, ano naman po ang naging accomplishments ng departamento sa ilalim ng mga regular na programa nito? Director Irene, bukod sa SAP, patuloy ang DSWD sa pagpapatupad ng mga specialized na mga programa at serbisyo nito. Tuloy-tuloy ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o
mas kilala sa tawag na 4Ps, ang programa ng pambansang pamahalaan na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Base sa Oktubre 2020 na datos, mayroong higit 4.3 milyon na aktibong sambahayan sa ilalim ng 4Ps. Umabot naman sa higit 49 bilyong piso ang pondong nagamit sa pagpapatupad ng programa simula Enero hanggang Oktubre. Patuloy din ang implementasyon ng Sustainable Livelihood Program kung saan mayroong 7,778 kabuang bilang ng pamilya na natulungan sa ilalim ng iba't ibang modalities ng SLP. Based sa Oktubre na datos, ang tulong na naiabot sa ilalim ng programa ay nagkakahalaga ng higit 1.4 bilyong piso. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong pangkabuhayan ay ang higit 800 na dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ang tulong pangkabuhayan ay bahagi ng implementasyon ng Executive Order No. 70 na may layuning magbigay ng mga basic services sa mga kapatid nating dating rebelde. Sa ilalim naman ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o mas kilala natin sa tawag na Kalahi Seeds, mayroong 749 sub-projects ang naisagawa sa buong bansa mula Enero hanggang Oktubre na nagkakahalaga ng higit 1.9 bilyong piso. Mahigit 216,000 na mga pamilya sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinabang sa proyektong ito. Kabilang sa mga proyektong nabuo sa ilalim ng Kalahi Seeds, ang pagtatag ng community water systems, mga gusali ng paaralan, daycare centers, barangay health stations, electrification, tribal housing, pagpapagawa ng mga access roads at tulay, pre- and post-harvest facilities, multi-purpose facilities, small-scale irrigation, at mga sanitation facilities, at iba pa. Samantala, ngayong taon ay nagkaroon ng pagbabago sa pagpapatupad ng Kalahi Seeds. Upang higit na makatugon ang programa sa pangangailangan ng mga mahihirap na pamayanan sa buong bansa sa panahon ng pandemya, isinama sa implementasyon ng programa ang Disaster Response Operations Procedure o tinatawag nating DROP, tulad na lamang ng mga proyekto sa pagtatatag ng community quarantine facilities sa Kalahi Seeds areas. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa ibinahagi po niyong updates on the implementation of the various specialized programs ng DSWD. Tunay nga po na nagpatuloy ang 4Ps, ang SLP at ang Kalahi Seeds sa mga programa even or despite the pandemic. Sec. Rolly, ano naman po ang nagawa ng ahensya para mapangalagaan ang kapakanan ng mga vulnerableng sektor tulad po ng mga kabataan, mga senior citizens, at mga pamilya po na dumadaan sa iba't ibang krisis? Patuloy din na sinusuportahan ng ahensya ang mga individual at pamilya mula sa mga hindi inaasahang krisis sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang tawag natin ay AICS.
simula Enero hanggang Oktubre, ang ahensya ay nakapagbigay na ng tulong sa 808,515 bilang ng mga kliyente sa ilalim ng AIX. Bilang bahagi naman ng kontribusyon ng DSWD sa Early Childhood Care and Development, patuloy na ipinatutupad ng ahensya ang Supplementary Feeding Program o FSP. Mula Enero hanggang Disyembre, higit 1.7 milyong mga bata ang nabigyan ng suplementasyong ng gatas at hot meals sa ilalim ng SFP na nagkakahalaga ng 2.8 bilyong piso. Upang madagdagan ang pang-araw-araw na pantustos sa pangangailangang medikal ng mga mahihirap nating mga senior citizens, patuloy na pinatutupad ng DSWD ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Mayroong kabuang bilang na higit 3 milyon na mga senior citizens ang nakatanggap ng kanilang social pension simula Enero hanggang Disyembre ng taon ito. Umabot sa higit 9 bilyong piso ang halagang naipamahagi para sa social pension ng ating mga benepisyaryo. Samantala, kinilala at ginawaran ng DSWD ang 886 centenarians para sa taong 2020 sa ilalim ng pagpapatupad ng Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016. Sa ilalim ng RA 10868, lahat ng mga Pilipino na umabot sa 100 taong gulang pataas, kabilang ang mga naninirahan sa Pilipinas at sa ibang bansa, ay bibigyan ng Centenarians Gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at letter of felicitation na nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Umabot sa 88.6 million pesos ang halaga ng centenarian cash gift ang ating naipamahagi. Patuloy din ang DSWD sa pagpapatupad ng Alternative Family Care Program alisunod sa Republic Act number 8552 o Domestic Adoption Act of 1998, Republic Act number 9523 o ang Act requiring certification to declare a child legally available for adoption o yung tinatawag nating CDCLAA. At ang Republic Act number 10165 o Foster Care Act of 2012. Simula Enero hanggang Nobyembre 2020, mayroong 234 na mga bata ang nailagay para sa domestic adoption. Gayon din, mayroong 167 na mga bata naman ang na-endorso para sa inter-country adoption. Tuloy-tuloy din ang serbisyo ng aming mga residential facilities para sa mga sektor na nangangailangan ng pansamantalang pasilidad na kukup-kup sa kanila. Para sa taong ito, higit 6,000 na kliyente ang nabigyan ng mga serbisyo sa mga residential facilities. Ito ay kinabibilangan ng mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso, mga bata at nakatanda na inabandona,
mga children in conflict with the law, mga mentally challenged, at mga children with special needs. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa inyo pong balita. Tunay nga po na napakaraming programa at serbisyo ang ipinatupad ng DSWD. Maliban po sa mga specialized programs, meron din po tayong mga regular na programa na ipinatupad sa taong ito. Sec. Rolly, isa din po sa mga pangunahing tungkulin ng ahensya ang magbigay ng lisensya sa mga Social Welfare and Development Agencies or SWADAs upang maging katuwang ng departamento sa pagpapatupad ng mga iba't ibang programa nito. Ilan po ba ang nabigyan ng lisensya para mag-operate as SWADAs ngayong taon, Sec. Rolly? Magandang tanong yan, Director Irene. Ngayong taon ay nagpatuloy din ang ahensya sa pagganap ng mandato nitong mag-register, mag-license, at mag-accredit ng mga individual, ahensya at organisasyon na nagbibigay ng social welfare and development services upang masiguro ang kalidad ng kanilang mga serbisyo. Mayroong 101 social welfare agencies ang na-register at nabigyan ng lisensya ng DSWD, habang 145 auxiliary social welfare and development agencies ang na-register ng ahensya. Samantala, 51 social welfare agencies at 396 civil society organizations ang na-accredit ng ahensya. Karagdagan dito, nakapagbigay din ng akreditasyon ang ahensya sa 43 social workers managing court cases, 264 pre-marriage counselors, at 3,212 child development workers. Magandang balita po iyan, Sec. Rolly, dahil maliban po sa mga local government units ay marami rin po tayong mga SWADAs na katuwang sa pagpapatupad ng mga iba't ibang programa ng DSWD. Sec. Rolly, ang DSWD bilang pangunahing ahensya sa social welfare and development ay mayroon din pong mandato na bumalangkas ng mga plano at palisiya na magbibigay ng direksyon sa mga tagapagpatupad at tagapagbigay ng iba't ibang social welfare and development services, katulad nga po ng mga non-profit at non-government organizations at mga local government units. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ilan ang mga pulisiyang inilabas naman po ng DSWD ngayong taon? Tama ka dyan, Director Irene. Ang DSWD ay bumubuo ng mga pulisya na siyang gabay tungo sa mga episyenteng implementasyon ng mga social welfare and development programs bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo ng mga local government units sa pag-aalay sa mga recovering persons who use drugs o tawag natin RPWD. Naglabas ang DSWD ng alituntunin sa pagpapatupad ng Yakap Bayan Program na nakapaloob sa DSWD Memorandum Circular Number 33, Series 2020. Ang Yakap Bayan Program ay isang holistikong intervensyon upang tulungan ang mga RPWD na makarecover at gumaling mula sa epekto ng droga sa kanilang buhay nang sa gayon ay tuluyan silang makapagbago at makabalik sa lipunan bilang produktibong mamamayan. Ang alituntunin o guidelines ay naglalayong makapagbigay ng konkretong kurso ng mga aksyon
nagagabay sa mga LGU Anti-Drug Abuse Council sa pagpapatupad ng programa. Kabilang din sa mga pulisiyang inilabas ng ahensya ngayong taon ang MC-16 Series of 2020 o ang Guidelines on the Simulated Birth Rectification Act na nagbibigay ng malinaw na gabay sa mga program implementers ukol sa pagpapatupad ng Republic Act number 11222 o an act allowing the rectification of simulated birth records and prescribing administrative adoption proceedings for the purpose. Karagdagan sa mga alituntuning inilabas ng ahensya, ang MC-29 Series of 2020 o ang Guidelines in the Implementation of Milk Feeding Program along with the Supplementary Feeding Program na naglalayong maprotektahan mula sa malnutrisyon ang mga batang naka-enroll sa mga child development centers at supervised neighborhood place sa pamamagitan ng suplementasyon ng gatas sa kanilang regular meals. Bilang lead agency para sa camp coordination and camp management cluster, layunin ng DSWD na masiguro na nasusunod ang minimum health and safety protocols sa mga evacuation centers. Kaugnay nito, ang ahensya ay naglabas ng Camp Coordination and Camp Management Protection COVID-19 Operational Guidance upang magsilbing patnubay sa mga disaster responders kung paano mababawasan ang paglaganap ng COVID-19 sa mga camps at camp-like setting tuwing mayroong mga sakuna at kalamidad. Sec. Rolly, maraming salamat. Tunay nga pong naging abala ang DSWD, hindi lamang sa pagpapatupad ng mga iba't ibang programa, pagrehistro ng mga SWADA, kundi gayon din sa pagbalangkas ng mga iba't ibang pulisiya na gagabay sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa ating mga partner organizations sa pagpapatupad ng mga programa nito. At nabanggit nyo nga po, Secretary, ang tungkol sa mga disasters. Nitong taon na ito, hindi lamang COVID-19 ang ating kinaharap, gayon din ang magkakasunod ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Sumabog po ang Taal Volcano noong buwan ng Enero. Nagkaroon din ng lindol sa Masbate at nagkaroon din po ng sunod-sunod na mga bagyo. Di nga po ba, Sec. Rolly, ang bagyong Rolly ang natumama sa ating bansa ang tinatayang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Paano po ba ang naging pagresponde ng ahensya sa mga kalamidad na ito? Tama ka ulit dyan, Director Irene, no? Mula sa pagputok ng Taal Volcano hanggang sa pananalasa ng mga bagyo, ang DSWD ay patuloy na ginampanan ang mandato nito bilang Vice Tagapangulo ng Disaster Response Pillar ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o tinatawag na NDRIMC. Mula Enero hanggang Oktubre, ang DSWD ay nakapagtala ng higit 1.2 bilyong piso na Disaster Response Utilization Fund. Ang ahensya rin ay nakapamahagi ng 861,490 family food packs at higit 2 milyon uri ng non-food items bilang augmentation assistance para sa disaster operations ng mga local government units na nagkakahalaga
ng higit sa 841.9 milyong piso. Umabot sa higit 24.5 bilyong piso ang naibahaging tulong ng ahensya sa mga apektadong lokalidad sa Calabarzon at National Capital Region na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Para sa sunod-sunod na mga bagyo na naganap nitong huling mga buwan ng taon, ang kagawaran ay nakapagbigay ng higit 6.4 milyong piso sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Rehiyon 6 at 7 na tinamaan ng Bagyong Quinta at higit sa 74.1 milyong halaga ng tulong ang mga lugar na apektado ng Bagyong Rolly. Karagdagan dito, higit sa 159.8 milyong pisong halaga ng tulong naman ang naipamahagi ng ahensya upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng Bagyong Ulysses sa Regions 1, 2, 3, Calabarzon, 5, NCR, at Cordillera Administrative Region. Samantala, bilang bahagi ng early recovery interventions ng kagawaran upang matulungan ang mga pamilyang nasira ang mga kabahayan dahil sa mga nagdaang bagyo, ipinatupad ng DSWD ang cash for work at emergency shelter assistance. May initial na higit 123 milyong piso ang nirelease sa DSWD Regional Field Office 5 na ginamit sa pagsasagawa ng emergency shelter assistance at cash for work para sa 10,032 na pamilyang may totally damaged houses sa mga probinsya ng Albay at Catanduanes dahil sa nagdaang Bagyong Rolly. Ang bawat pamilya naman ay tumanggap ng 12,330 pesos. Ito ay binubuo ng 10,000 pesos na ESA at 2,330 pesos na CFW o cash for work na nagkakahalagang 233 million pesos bawat araw o 233 pesos bawat araw sa loob ng 10 araw. Bilang bahagi naman ng climate change, adaptation, and mitigation efforts ng DSWD, mayroong 276,575 households ang nabigyan ng cash for work. Patuloy na tinitiyak ng ahensya na mayroon itong sapat na pondo upang tumugon sa kahit anong kalamidad o sakuna na dumating sa ating bansa. As of December 27, ang ahensya ay mayroong higit sa 727 milyong piso na standby at stockpile funds, kung saan higit sa 118 milyong pisong standby na pondo ang available sa DSWD Central Office at mga DSWD Field Offices. Karagdagan dito, mayroon ding 209,008 na family food packs na naka-preposition sa mga strategic areas sa buong bansa. Meron ding quick response fund na nagkakahalagang
74.4 milyong piso na maaring i-replenish ng Department of Budget and Management o DBM base na rin sa request ng DSWD. Maraming salamat po, Sec. Rolly. Napaka-komprehensibo ng inyong ulat hinggil sa resource augmentation ng DSWD sa iba't ibang lokal na pamahalaan na naapektuhan nga po ng iba't ibang mga kalamidad na nagdaan. At maraming salamat din po, Sec. Rolly, sa pagbabahagi ng available na resources ng DSWD na maaari po nating pangtugon sa pangangailangan ng mga local government units, lalo pa at apektado nga muli ang bansa ng mga low pressure areas. Nagpapasalamat din po tayo, Sec. Rolly, sa ibinahagi po niyong impormasyon tungkol sa mga iba't ibang accomplishments ng DSWD sa taong pong ito. Para naman po sa taong 2021, ano po ang maaasahan ng ating mga kababayan, lalo pa po at hindi naman pa nawawala ang banta ng COVID-19? Sana sa taong 2021 ay maswerte na itong taon na to para sa lahat ng Pilipino, no? Ang ating ahensya at mga attached at supervised agencies nito ay nag-propose ng 171.22 billion fund. Para sa buong DSWD lamang, mayroong proposed na 169.29 billion pesos sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Ang budget ng ahensya ay ilalaan sa pagpapalakas ng mga social welfare and development programs upang matulungan ang ating mga kababayan na muling makabangon mula sa pandemya at mga kalamidad. Nais ko lang i-emphasize dito, Director Irene, na ang bulk ng budget ng DSWD, karamihan po dyan ay grants o tinatawag nating ayuda. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong kasagutan. Marami po ang nagpapahatid sa atin ng katanungan hinggil sa Social Amelioration Program at sa Bayanihan 2 Emergency Subsidy Program. Sa inyo po, Sec. Rolly, ano po ang masasabi nyo sa performance ng ahensya pagdating sa pagpapatupad ng mga programang nabanggit? Director Irene, nais ko lang sabihin to sa ating mga kababayan na first time po itong mangyari sa history ng ating bayan, sa history ng DSWD, na magbigay tayo ng ganito kalaking ayuda. No? Pinagsikapan ng DSWD na may patupad ang pinakamalaking social amelioration program sa kasaysayan ng ating bansa. Sa totoo lang, wala po kaming experience o prepared na konsepto para magbayad at magbigay ng ayuda sa ganitong kalaking halaga. Bagamat maraming naging pagsubok, pinalitan naman ito ng mga ngiti at pagpapasalamat ng mga nakakatanggap. Gayon din, nagkaroon ng mga pagsusuri o pag-aaral na nagpatunay na nakatulong sa mga benepisyaryo ng SAP ang ayuda na kanilang natanggap. Maraming bumabatikos sa SAP, pero tingnan naman natin itong ebidensya kung gaano nakatulong ang SAP sa ating mga kababayan. Sa survey ng DSWD at ng World Food Program, hinggil sa epekto ng pandemya at sa implementasyon ng Social Amelioration Program, napag-alaman na kontento ang mga karamihan ng mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda sa ilalim ng SAP. Mayroong 92%
ang nagsabi na ang ayuda ay nagamit nila para sa pagbili ng pagkain. Ayon naman sa research findings ng Innovation for Poverty Action, matagumpay na natulungan ng gobyerno ang mga pamilyang Pilipino laban sa epekto ng pandemya. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa pagkain at perang ayuda sa mga Pilipinong labis na naapektuhan ng pandemya. Ipinakita rin ng research findings ng Social Weather Station noong Hulyo na 71% ng mga pamilyang Pilipino ay nakatanggap ng perang ayuda mula sa gobyerno sa panahon ng pandemya at sinabing ang SAP ang isa sa mga pinanggalingan ng tulong ng kanilang katanggap. Ang mga ito ang aming pamantayan na nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming serbisyo na may malasakit at siyempre para sa ikabubuti ng mga may hirap nating mga kababayan. Maraming salamat po sa Crolly at ibinahagi ninyo ang iba't ibang resulta ng mga pagsusuri at mga pag-aaral na nagpapatunay sa naging magandang epekto ng implementasyon ng Social Amelioration Program. Tunay nga po na naging malaki ang papel na ginampanan ng DSWD sa taong ito. At bago po tayo magtapos, Sec. Rolly, nais po naming tanungin kung meron po ba kayong year-end message para sa ating mga kababayan. Salamat, Director Irene. Unang-una, nais kong magpasalamat sa ating mahal na Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa suporta at pagtitiwala na ibinigay niya sa DSWD. Ang SAP po actually ay konsepto ng ating Presidente dahil naramdaman niya ang magiging epekto nito sa ating mga may hirap na kababayan. Ang DSWD po ay instrumento lamang sa mga direktiba ng ating Presidente para magbigay ng ayuda at matulungan ang ating mga kababayan. Lubos din ang ating pasasalamat sa mga naging katuwang ng ahensya ngayong taon upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kabilang narito ang mga local government units, non-government organizations, national government agencies, mga private partners natin, ang mga local social welfare and development workers, at mga kawani na walang humpay na naglilingkod sa ating bayan. Itong mga kawaning binabanggit ko ay yung mga angels in red vest ng DSWD. Sa totoo lang po, habang in-implement po namin ang Social Amelioration Program, marami po ang mga kasama namin sa DSWD ang naapektuhan, na-infect ng COVID-19. Meron din po kaming kasamahan na namatay. Marami rin po kaming kasamahan na nag-positive. Naging mapanghamon ang taon na ito, subalit kahit anong pagsubok ang dumating, naniniwala ko na ang DSWD ay hinubog nito upang maging mas matibay at hindi matitinag na mga hamon ng panahon, gayon din ng mga puna at batikos.
Ang mga batikos po ay bukod puso naming tinatanggap at pipilitin po ng ahensya na ma-improve ang aming performance, batay na rin sa inyong mga puna, whether positive man o negative. Ang sinasabi ko lang po sa aking mga kawani, na wag po kayong mag-alala kung mayroon tayong batikusin, basta maniwala kayo na hindi kayo nagkakamali kapag ang puso nyo ang pinaiiral nyo sa pagsiservisyo. Magpapatuloy ang mga kawani sa pagganap ng kanilang tungkulin upang magabayan ang pagbuti ng pamumuhay ng ating mga benepisyaryo. Sa darating na taon, makakaasa po kayo na ang DSWD ay magiging mas masigasig sa pagganap ng aming tungkulin bilang pangunahing ahensya na nagbibigay ng proteksyong panlipunan at nagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng mga mahihirap at mga vulnerableng sektor ng ating lipunan. Sa nakaambang na panganib sa taong 2021, hindi po natin alam kung matatapos na ang pandemyang COVID-19 o e-escalate po ito o mas lalong gagrabe. Ang DSWD po ay wala pong pakialam dyan. Tuloy-tuloy po ang aming serbisyo para po sa ating mga kababayan. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang bawat isa ng isang tahimik at ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Ang pinakamagandang regalo natin sa bawat isa ay kaligtasan. Kung kaya't patuloy po kaming nagpapaalala na sundin ang mga health at safety protocols. Palagi po itong sinasabi ng ating presidente. Ito ay patuloy po tayong gumamit ng face mask, face shields, maghugas ng kamay, at dumistansya sa mga ibang tao. Marami pong salamat. Nais ko po kayong batiin in behalf of the men and women of the Department of Social and Welfare Development ng isang manigong at masaganang bagong taon. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa inyo pong naging mensahe. At katulad nga po ng ibinahagi na ating kalihim, marami po tayong kinaharap na mga pagsubok sa taong ito bilang isang bansa. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ating pinagdaanan, ang buong DSWD ay nananatiling matatag at buong pagsisikap na naglilingkod at naghahatid ng serbisyong may malasakit sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan. At narito po ang mensahe ng DSWD sa ating mga kababayan ngayong panahon. Tunghayan po natin ang maikling video na ito.
Patunay nga po that the Angels in Red Vest will continue to provide serbisyong may malasakit, maagap na delivery of services sa ating pong mga kababayan. At bago po kami magtapos, nais naming magpasalamat sa PCOO, sa RTVM, sa PTV4 at sa Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng mga virtual pressers ng DSWD sa taong 2020. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan at mga taga-suporta sa pagpapatupad o pagkandak ng aming mga virtual pressers. At dito na po nagtatapos ang programa ngayong hapon. Ako po si Irene Dumlao, isang pagbati po ng safe and Happy New Year to everyone. DSW